include your birds sa live? Hi everybody! Let's get live! Right, so good afternoon. I'm your host, Joanne. So, kumusta na naman kayo this afternoon? Nag-lunch na ba? Nag-lunch na ba kayo? Nag-lunch na ba ang everybody? Right, so, Ben, nandun yung bird mo sa labas? Bird nyo pala. Kasama ko sa live. Ano ba ito? Sagay. Sabang sagay. Go. You can consult me sa task ng being a manager. Yeah. Kasi nga, one of my working experiences is maging store manager. So, ito, is I'm sharing to you the story sa aking pag-excel sa aking career. Okay? Sa aking career advancement. So, nag-start din ako as a staff, diba? Staff pa cashier, diba? Tinitrain ka for cashiering. And then, i-hire kang staff, tapos tinitrain kang cashier, or staff, isa kang promodizer, meron kang in-endorse na brand specifically. May in-endorse kang brand. So, yan. Promodizer, staff, tinitrain for cashier, tapos promodizer, meron ako specific na brand na pinopromote na brand, diba? Sa cigarette, British American Tobacco. Alam niyo ba guys, yun na yung mga sagarilyo. Yung mga sagarilyo. May mga specific na local brand. Ano pa yan? Kung saan siya made, di ba? Merong tinatawag na British American Tobacco. And I was so sa labas. It's my honor. It's my honor being na-hired ako as an employee nung company. Naging promodizer ako ng British American Tobacco. Specifically na brand ko is Lucky Strike. Alam niyo ba yun? Naging promodizer tayo ng sagarilyo. Which is being a Christian. It shouldn't be. Diba? But we are into the world that also we need a job. Nasa in-between tayo. Nasa in-between tayo na kailangan ko rin bumita, kailangan ko ng job. Pero yung mag-hire sa akin, yung ibibigay nila sa akin na ipopromote ko, is against dun sa aking belief. Diba? So, what is the possible thing that I should have done better? It should be, there are a lot of jobs. I can decline that. Or sabihin ko sa company, please bigyan mo ko ng ibang brand. Diba? Because it's against my faith. It's very easy to say. Kasi, importante yon to stand firm with our faith. Kung magko-contradict na dun sa ginagawa natin, yung faith natin, we can decline yung offer. Diba? Kasi, if you are promoting that specific cigarette, then you are a Christian. And then sa Christianity, it's not good. Because we need to take good care of ourselves. Then, yung faith and the belief, the faith and the belief will contradict doon sa gagawing action. Diba? So, that shouldn't be. But since, ang iniisip lang natin is sarili nating satisfaction to have money, to have income. We proceed doon, 'di ba?
But then, it shouldn't be. Kaya it's a big impact yung isabuhay natin, yung ating um, gagawin. Really, I mean, isabuhay natin yung ating pagiging Christian. So, it will not contradict dun sa gagawin natin. Diba? There are a lot of jobs naman. And so be it. Hindi tayo papabayaan ni God. Because He know na hinire ka. But then, yung ibibigay sa'yo na job will contradict your faith. God knows. Diba? God knows na kahit sabihin sa Bible na we need to work so we can eat. But yun lang na-hire ka will contradict your faith. So, what you need to do, bawal din yun, di ba? Ipopromote mo which is against sa katuroan ng Panginoon. So, really, we need to pray. We need to pray. Diba? And definitely, hindi tayo papabayaan ni God. Kaya, we need to understand if someone is may pinagdadaanan, unemployed, blah, blah, blah. But why? Ay, hindi napuan ng langaw yung aking sabang. Eto. Wala. So, we need to analyze and understand. Diba? Na yung tao, she is standing firm sa kanyang faith. So, kung Christian ka din na accompany niya or naka-associate niya, you must definitely understand na kapag tayo is baptized Christian, the best thing to do is to follow yung commandments ni God. Because He's the source of everything. Diba? What if yan ay gusto kang i-test ni God sa yung faith? Parang sino ba yung tinest sa faith, di ba? Si Job. Nawala na sa kanya lahat, but still, naging faithful siya. It's the same thing. Na are you going to exchange sa money yung faith mo? Di ba? Kasi, kung ifa-follow mo yung word ni God and mag-work ka doon sa work na it will contradict yung katuruan ng Panginoon. You have money if you will work. Pag dinecline mo, you will not going to have the job. So, paano ka magkaka-income? Diba? And then, doon papasok na hindi tayo pababayaan ni God. What more, yung mga birds, binibigyan niya ng food. Diba? Nakakakain sila. Ayan, bunga ng bayabas. Diba? Kaagaw ko pa sila sa bayabas. Pagtingin ko, yung bayabas meron ng kurib. Sige na, yan mga sa ibon na yan. Diba? Yung ganun. Kung sila nakakakain, what more? Yung mga tao. That's what it says in the Bible. Ayun. So, yeah. Napakwento na naman tayo. But that's a good thing for us to understand na hindi lang tayo, na kailangan din natin mag-stand firm dun sa ating faith. Diba? Na it will contradict na doon sa trabaho. Kahit pang walan tayo ng trabaho, kung ito ay against sa katuruan ng Panginoon, that's fine. Because God knows everything, hindi niya tayo papabayaan. Diba? Because He is the source of everything. Another one of working experience ko is, ayan, sa oral section ng Watson sukat Building B Department Store. So bago pa yung annex ng SM Sukat before. So kami yung pioneer, diba? Pioneer ng SM Sukat Building B Department Store Watson. Isa kami sa pioneer niyan. And, alam niyo ba sa ibang bansa, when it comes into meron silang mga anak na younger, 6 years old below, yung nanay, they are allowed to work ng 6 hours lang in a day. Diba? Kasi meron silang mga younger babies. Diba? And sa Pilipinas,
meron na rin sa Pilipinas such law. But for the single parent, for the solo parent lang, yung merong 2 days ba yan o 3 days ba yan na parang holiday yung mga solo parents lang. Ang ina-acknowledge nila sa ibang bansa ay yung mga mothers, not only the solo parents, but mga mothers na merong below 6 years old and below na mga anak. Kasi nga, they need the full attention. They need the full na pag-alaga sa kanila. That's why they are giving mga mga employees na may mga anak na below 6 years old below na mag 6 hours duty lang. Ganun. It's like flexible. Flexible yung schedule sa kanila. Kasi nag-nurse ng mga anak pa. It's like that. So that's a good thing, diba? To acknowledge the women and their children. And ayun. So na-pioneer ako ng Watson. And naging award ko dyan yung kanilang yung aming Christmas party. So merong labanan. Merong showdown ng sayaw. Yung SM. Alright, so merong consignor. Yung mga consignor, isang group. Merong mismong outright. Yung outright, yung mismong franchise ng SM. Yung mga consignors, yan yung mga parang nag-tenants, ganun, ng SM. So, Watson's is one of their, ano ba yung sabi ko? Watson's is one of their consignor, di ba? So, nag-team up yung mga consignor. Watson's, it's like baby company. Yan, baby company and Watson's, nag-team up kami. And luckily, blinis talaga ni God na doon, Edmark. Okay? Baby company, Edmark and Watson's. And luckily, it's not luckily, but blessing talaga, na merong artist, di ba, yung magaling sila, cartoonist, gano'n, cartoonist, sabi sa artist, yung magaling sila mag-cut out ng mga ano ba tawag doon, yung mga drawings, kina-cut out, di ba? So, usong-uso pa noon ng Encantadia. Yung tugtog na Encantadia, yun yung ginamit namin na para sa sayaw namin, para dun sa competition ng Christmas party ng SM. So, sumayaw kami ng yung tugtog ng Encantadia. And ako si Amihan. Ako si Amihan. So, 4 kaming girls. Ako si Amihan, yung isang kasama ko sa Watson's, Spirena, pangalan nito? Mary Jo ba yun? Kalimutan ko na. Yan. Sa dalawa kami from Watson. So, ako si Amihan. So, make-upan kami doon. Yung aming outfit is, yun nga, kinat out, yung mga lalaki, sila yung naggawa-gawa ng aming mga costume. Na magaling sila mag-cut out na gano'n. So, ayan, may costume kami ng pang Encantadia. So, gano'n. Ganyan yung mga pag nag-work. And, it's the star of the night. Diba? Na unfortunately, I need to focus siguro that time. But, I am the one who nag-accept umakyat ng stage para i-accept yung award namin, na Star of the Night. But I'm not particular kung tinawag yung pangalan ko or Watson's or what, this Star of the Night, and then ako yung umakyat ng stage. Star of the Night ba yung grupo namin or what? Basta ako yung umakyat ng stage para tanggapin yun. Kasi ako yung pinaakyat, diba? Tinanggap ko lang siya, gano'n. And then, another working experience ko is
sa Shiseido makeup na tayo, which is Shiseido also is meron silang mga outlet sa SM, mga department store, selected SM department store. Ayan, nalangaw-langaw na yung saba natin. Sa selected ng mga SM department stores like Mega Mall, Mall of Asia, and then meron din sila sa duty free. It's before, baka ngayon kung meron pa. Now, meron din akong award dyan, diba? Magka-award din ako dyan. It's like junior, it's like ganyan, junior bestseller. It's like parang ganon. Kasi nag-Christmas party din kami sa Club Moi sa Mandaluyong. Kasi yung company naman is a big company and they can spend din for bungacious na mga event, diba? Lux Asia yung company na. So, ayun din, ang working experience ko. Then, nag-abroad ako. Sa mga experiences ko na yun, nag-abroad ako. So, ayun na yung na-hire kami dito sa Pilipinas. And then, may company sa abroad. And yung company sa abroad, so I was hired sa Mango Bahrain City Center. Mango Bahrain. Yeah, Mango Bahrain. And that time, yung aray ko, nangangalay na yung aking bintik. And that time, yung Bahrain City Center, kagagawa lang din. Ay, ano pa pala? Nag-Qatar pa pala ako. Qatar pala. After ng work ko sa Lux Asia na Shiseido. Pero kami doon? Agency. After nun, nag-work ako ng Qatar. State of Qatar sa Middle East. Alright. So, ayan na yung sales pa rin. But I was assigned sa perfumery section. So, may mix ng Arabic at saka branded na perfumes. And then, tinitrain kami kasi nga may experience ako sa makeup. Tinitrain kaming dalawa ng kasama ko sa makeup. Kasi yung brand na yon, doon nasa perfumery section ako, tinitrain kami ng makeup. Meron silang hinahandle na makeup brand, and that is Makeup Forever. So, nagtitraining na kami, and eto nga, there is a plan for us. There is a plan. Yeah. Actually, it's not a plan, but we are doing it now. We are preparing to fly to Italy. Diba? Ganun kadali yung mga promotion ko sa buhay, and I'm so thankful sa Panginoon. We are preparing to go to Italy para sa another brand ng makeup para dun sa company. Diba? Mag-i-Italy dapat kami. Sa training na kami sa application ng makeup, ganyan. And kasi nga, merong brand kami i-open dun sa company. And yun yung i-endorse namin na brand ng makeup. Kasi yung isang kasama ko naman, ang experience niya is from Body Shop. Okay? So, pareho kami na-experience sa makeup. So, kaming dalawa yung tinitrained.
Ganon. Tinitrain kami ng manager namin na lalaki. Lalaki siya, ha. Na tinitrain niya kami sa makeup. Egyptian siya. Egyptian, lalaki. So, from Qatar na talaga is Egyptian yung manager namin, store manager. Dun sa department namin ng makeup. And then, yun nga lang. Umuwi na ako ng Pilipinas. And then, after uli sa Pilipinas, nag-apply na uli ako ng job. And eto na naman. Mango MOA. Nag-staff ako. But just only for 2 weeks yata. Yung 2 weeks lang yata. Kasi, mas gusto kong bumalik sa duty free. Mas gusto kong bumalik ng apply sa duty free. So, nag-apply ulit ako ng mga agency na merong nagko-consignor sila sa duty free. So, ayan, sa fashion walk naman tayo. Fashion walk is yun yung mga sa fashion, like shoes, mga branded, Florsheim, Bali, Ferragamo, yan, yung mga branded, tapos mga bags, Givenchy, ganyan, Burberry, Dunhill, yan yung mga nasa fashion. Makikita mo sa fashion section ng duty free. Iba pa rin yung beauty section, like beauty walk, like mga perfumes, mga makeup, yan sa beauty walk. Yung fashion, yan yung mga maleta rin, sapatos, damit, chinelas, 'di ba? Yan yun makikita mo sa fashion section ng duty free, if particular kayo na nag-duty free. So yan, bumalik ako ng duty free. Ang duty free, lalo na kapag agency, meron silang mga 3 months lang na contract, renew, 3 months, ganun, renewal lang siya. So, tatapos ko yung isang contract, 3 months. Tama-tama. 3 months, tama. Tapos, nag-apply pa rin ako sa mga agency. Bumalik na naman ako sa isa kong brand ng makeup. Doon nila ako pinasak sa isang brand, doon sa dating brand ng makeup ko na Shiseido. Uli ako, nag-beauty consultant uli ako. Selling ng mga products sa mga employees. Alam niyo yun, yung mga sale na products para maubos na siya, ma-dispose na siya. Nagkakaroon sila ng mga sale para sa mga employees. Kasi specific, mababa na yung price. Diba kasi sale na nga, binibenta siya sa mga employees. So, ang tawag doon, employees discount. Na meron talagang parang specific, halimbawa, itong isang building sa Makati. Magsisale para sa mga empleyado yung mga sale items na yun para ma-dispose yung item yung mga sale bago mag-expire, diba? Kaya yun. And then that time nag-work ako doon, that time na paalis na uli ako. Paalis na uli ako ng Bahrain. Diba? So, syempre, pag nag-a-apply ka, pag gusto mo rin talagang mag-abroad, para-paraan, diba? Para-paraan ka, para makapag-apply ka, pag may interview yung employer at may pasok ka, para-paraan ka, diba? So, para-paraan ka, like, may interview ngayon, pero may pasok ka, diba? Anong gagawin mo? May pasok ka, pero may interview ka ngayon pa abroad, diba? Pero ikaw, sick leave, diba? Pagpapa-interview. Ngayon, eto na, paalis na ako papuntang Bahrain. Kingdom of Bahrain, yes, I was hired para sa Mango, Bahrain. Okay.
As particular, Bahrain City Center or Bahrain, basta Mango sa Bahrain. And then, yung Bahrain City Center that time na mall, yung biggest mall nila doon sa Bahrain. Parang A class yung pinaka, 'di ba? Kasi yung mga malls natin, meron yang class, 'di ba? Yung pinaka, kung nasaan yung mga mamahaling brand, luxurious brand, yan yung tinatawag na A class. Kung yung mga normal lang, B, may class C, may class D. So yung class D, yan na yung mga like supermarket type, na meron kayong store lang doon, ganon. Sa remote area, ganon ang class D. Class C, madidetermine din natin, diba? Like Pilipinas, class A na mall, Shangri-La Plaza Mall, Tojong, diba? Yan yung pasyalan ng mga artista. It's like, Glorieta ba yan? Is nasa type A. Ganon. Serendra is somewhere in BGC. So, ganyan yung mga mga A-class na shop. Greenbelt, yan. So, yung class D, yan na naman yung medyo supermarket type. So, ganun natin ma-determine yung mga malls. And then, ayun na, nagbaharay na ako. So, yan yung sa Mango, yung brand ko. Sa Mango, I was hired as a staff. Then, tinitrain din ako ng visual merchandiser. Kasi, yung head na rin ng visual merchandiser sa Bahrain is Filipino. So, I was blessed din. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayong mga OFW, tapos yung mga amo-amo nyo sa brand nyo, kung saan company kayo hinaya, tapos yung brand nyo, ang amo nyo ay Filipina, you are blessed. Diba? Kasi kalahi mo na yan. So, I was blessed na yung manager namin sa visual, hindi sa store, sa visual is yung mga nagdi-display sa display. Meron kasing dalawang type yung sa sales, lalo na kung sa store. Isang yung sa operations, tatlo pa pala, apat, yung merchandising, may marketing, meron yung sa store, diba, yung operations, yung magsisell, ganyan, yung store manager, line manager, and visual. Diba? So, sa store namin, na-hire niya ako ng staff. Pero, dito ako tinitrain sa visual merchandiser. Yung nagdi-display sa loob ng store. So, diba? Imagine mo, hindi ka mag-assist ng customer. But if you need to, nagtanong sa'yo yung customer, you can assist them. But most especially, ang focus mo is display. Diba? So, isa kang amo, display sa'yo. Why? Kasi good thing ang visual merchandiser. Yan yung nag-a-attract sa customers. Parang nag-i-invite na, pumasok kayo, may mga new collections kami, may sale kami, magaganda yung aming mga products, gano'n. Siya yung nag-i-impulse sa tao para pumasok, maganda yung store namin, malinis, yung ambience, diba? Mag-i-enjoy kayo for shopping, mababait yung mga empleyado, gano'n. Ganon ang sa visual merchandiser na trabaho. So, sales, sa display. May new collection, sige, mag-display tayo. May mga sale time, sige, ayusin ulit natin ang floor para sa sale time. Diba? Yan yung nagmamanage sa floor kung paano mo i-layout. Tapos yung sa store manager naman, sila yung sa sales, diba? Sales tsaka sa empleyado. Isa sa visual merchandiser.
yung display. But then, the manager and the visual merchandiser nag-coordinate pa rin if sa tingin ni store manager is bibenta ba tong display na to or papapalitan niya sa merchandiser. Kasi matatrack din yon. O isang linggo, itong linggong to, mabenta pa yan. Kapag it's not moving, change. Diba? Lagyan mo ng mga bestseller. Of course, sa sales, anong kailangan? Benta. Benta, benta, benta. Sales, sales, sales. Ganon. So, doon ako sa visual. So, pioneer kami ng Bahrain City Center na Mango. Thank you, Lord. Pioneer kami ng Bahrain City Center na Mango. But then, bago ako nag-mango, habang ginagawa pa yung mango sa Bahrain City Center, nag-mango safe mall pa ako. Tapos ginagawa pa rin yung mango sa ibang brand na available na pwede ka mag-duty, pinapa-duty ka doon, like Alcott. Alcott is a brand, Italian brand ba si Alcott? Yan. Tsaka accessorize. Yun, accessorize. Nakapag-duty rin ako yan. Accessorize sa Bahrain City Center. Kasi ngayon, Bahrain City Center is very new that time. And pioneer nga kami nung company namin ng mga empleyado for Bahrain City Center. So, I was then a pioneer ng Bahrain City Center kasi doon ako naka-assign. But before mag-duty ako ng Bahrain City Center, nakapag-duty ako ng Alcott, Bahrain City Center, at accessorized Bahrain City Center. But I was main na for mango. Kaya dyan ako na-train na maging visual merchandiser after 3 months. So, I was blessed na maging manager ko sa visual. Yung head namin nasa Filipino. Si Lian. Nagba-vlog din siya. And he is now also head ng visual merchandiser ng mga Skechers yata yun. Fred Perry. Somewhere in Mandaluyong. Sila Nepam. So, hi there. Ganon ang isang visual merchandiser until nag-resign na naman ako. Diba? Tapos nung bumalik uli ako, Bahrain din uli. At sa ano naman ako, lingerie. Sa lingerie shop ako na-assign. I was hired as staff pa rin, but yung ginagawa kong task is kinukontinue ko yung pag-visual. Nag-visual din ako. Ano lang naman bibihisan ko as visual? Mga manikin. Diba? Pag isa kang visual merchandiser, you know how to coordinate yung mga colors, anong bagay dito sa damit na to na colors, anong bagay na accessories, bags, sapatos, like that. Isa kang fashionista, stylist. Hindi ka lang stylist ng tao, but the whole store, sa'yo rin nakasalalay ang benta. Kasi, kung anong ayos ng store, diba? Sa'yo nakasalalay sa visual merchandising team, ang sales ng store, lalo na kung sa clothing. Diba? Ng mga brands, ng mga damit, dyan nakasalalay ang benta sa visual merchandising ng isang store. Kasi kung paano mo siya i-display, akma ba para dun sa season, akma ba para sa mga occasions, yan yung maganda, yung kung nakaka-attract ba yung new collections. So yan, kaya ang nagpapasok din ng benta, sa isang store is yung visual. Sinong gumagawa? Visual merchandisers. So that is the important why they need a visual merchandiser sa isang establishment. Yan. Kaya mahal ang visual merchandiser sa Middle East. For your information, guys. Ang Middle East kasi, ang focus nila is sa sales, hotel, yan.
Kaya, kaya if you are kagaya ng US o Europe, medical naman sila, di ba? Parang ganun yung specialty. When you come into Middle East, ang mahal na dyan na trabaho is visual merchandiser. Visual merchandiser. Mahal pa minsan. Mahal pa. Parang mas mahal pa kesa sa sahod ng nurse or kapantay din siya ng sahod ng manager like that, flight attendant. Ganon. Mahal ang sahod ng visual merchandiser sa Middle East. Well, kung sa US, mahal din. That's good. But we know already kung ano kasi yung specific na mataas ang sahod sa isang country, lalo na kung focus nila is medicine. Mahal yung mga doktor, ganon, nurse, ganon. But to tell you guys, mahal ang visual merchandiser sa ibang bansa. So ako, sa way back na nagtrabaho ako sa makeup, sa Shiseido nga, nag-visual din kami. Makeup, maliliit lang yun, diba? Display mo yan, ganyan. Doon sa Watsons is oral care. So, syempre, naka-display din yun, naka-merchandise din yun. Ganon din sa cigarette. So, merchandising din talaga ang isa sa aking mga expertise. Diba? Hindi lang sales, hindi lang customer service, but merchandising din. And another one, so ito na nga tayo, nasa na tayo, lingerie, merchandising merchandiser ng lingerie, at saka nagsisales din ako sa lingerie naman. So ano lang naman yun, yung mga mannequins. So pag may new collection, di-display mo lang sa isang window para sa new collection na yon, o palitan mo yung mannequin, ilagay mo yon. So ganyan lang mga sexy lingeries. Yan lang yun sa visual and merchandising ng lingerie. So mas magaan siya ng konti kesa sa mga damit, 'di ba? So anong expertise ko doon? Sales pa rin, customer service, sales and customer service, tsaka merchandising pa rin. Kasi nga, nag-aayos ako ng store, nagbibis ako ng mannequin. Pag may new collection, pak, nalalagay na ganyan. Yung overall handling ng store, like, full count, inventory, transfer, incoming ng deliveries, yan, nahahandle ko rin. So, I was then trained when it comes to that, diba? And then, my heart belongs to makeup. My heart belongs to makeup. So, talagang, may nahanap ako na company din na nag-hire sila that time. Makeup, diba? So, kaya yan, nakapag-work ako ng makeup ulit sa Middle East, which is, yung brand is Mikiaji, local brand. Ang may-ari is Saudian. Yung may-ari na Saudian na yon, yung company niya. So, meron pa rin iba siyang mga franchise na mga makeups pa rin. Early Learning Center, Dubai, Bahrain. Early Learning Center, yung mga toys ng mga bata, at saka ibang mga gamit ng bata for school learning, ganon. So yan, maganda yan si Early Learning Center na pasukan nyo kung saan sa Middle East kayo. Maraming things para sa mga bata is sa early learning. Yan. Tapos mga abaya, ganon, salon. So yan, kaya I was then blessed na makapagtrabaho ulit sa makeup, and I was trained kasi nga meron akong experiences sa makeup, so it's easy for me. Tapos visual makeup, may experience ako to mag-apply ng makeup, customer service, mag-visual. So fully equipped na ako ngayon. Fully equipped na ako ngayon, 'di ba? And for after 3 months ko doon, nakapaghawak na ako ng store. Diba?
pinagkatiwala na nila sa akin yung store. Naging store in charge na ako until lumabas yung papel ko na store manager. Yan yun. And eto na naman, nung lumabas nga yung papel ko na store manager. And then, kaya tumagal ako dun sa company din. This is 6 years. And yung company, nag-bankrupt. Nag-bankrupt. Sorry. It's not. Nag-terminate. That's what I mean. Nag-terminate ng mga tao. Diba? Of course, yung business naman talaga is up and down. Yung unang year mo, kung patok ka sa tao, pangalawang year, pangatlong year. Kaya nga yan, yung mga nagtatrabaho sa sales, lalo na kung merong target, meron talaga yung sini-check araw-araw na para sa target araw-araw ko. So, kaya yan, merong ATV, average transaction value, ATQ, pinagbubutihan yun, diba? Kasi bawat customer na papasok sa store, importante na bumili. Hindi man ngayon, but the next time around, magsama pa sila ng family members, ganun. So, talagang importante yung customers, kahit mag-roam around lang yan, they are important kasi lalo na may target. So, yung sales comparison, customers number comparison, and ATQ comparison versus last year. So, yan yung check lagi, each and every time. Magkano yung in-increase ng sales this time versus last year. So, yan naman ang sa store manager task. Kaya nga, I'm telling you guys, don't hesitate to contact me. I'm a consultant now. You can consult me. Visual merchandising, makeup artist na makeup artistry, fashion, perfumes. Diba? Giving excellent customer service kasi I was so dito nga sa lingerie, it's the company ng ARG or the Al Rasli Group, which is usually kung sa Bahrain yung mga maharlika or yung mga royal blood, dyan sila nakahook na company ng business nila sa ARG. And yung may-ari nung lingerie shop na pinagtrabahuan ko ay kamag-anak ng royal blood. So, Sheka yan. Kamag-anak sila ng royal blood, Al Khalifa. But then, my heart belongs to makeup. Tapos sa makeup kasi mas malaki ang sahod. I go there. Ba't ka nag-abroad? Gusto ko malaking sahod. Tsaka career advancement, baka nag-abroad, diba? Siyempre, gusto mo malaking sahod. Tsaka career advancement. So, I'm not hesitate to find another ng company na may mas magandang offer. Diba? So, and then, na-promote tayo. So, yung promotion is mabilis. Diba? Naging store manager in a matter of a year and ilang months lang. Diba? Naging store in charge ako. Tapos, bago lumabas yung papel is like na store manager is like a year and a few months. So, yun. And then, yung company nga nag-terminate due to restructuring. Pero bago yun, meron kaming assessment online na mag-exam ka doon, blah, 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 blah. And yung recommendation sa akin is for area manager. Diba? But then yung company nga is nag-terminate ng mga tao. Yung isa tayo sa na-terminate. But then yung recommendation ko is for area manager. And that is so good na remark from the company. So after that, in short, is na-terminate nga. Na-terminate nga tayo. Isa tayo sa na-terminate. Hindi lang naman ako. There is another one na Araba na manager din. Kasamahan namin was also got terminated. And then, mga staff din. Kuya, kausap mo ako? So, yun. Yun yung nangyari. Silipin ko na.
Dito po ba? Kaya Raven po, ma'am, Ah. 48 pesos. Okay. Ilan po? Ilan po? 48 po, ate. Kaya Raven. Give me time. Give me time. Ben! Nandiyan na po. Yung ka naman may garilyo. Masama yun. Oh. Yung ka naman may garilyo. Ay. Kuya, masama yun. Ito mo kay Raven galing siya. Ito may mabiyaran niya 48. Yung ka naman may garilyo. Ito po. Nandiyan na po siya. Yun, so... Ayun, tapos nakaharap din nga uli ako ng job doon sa Bahrain ulit. And sa perfumery naman. So, yan na yung nagsha-shake-shake kami ng perfume oil. Ayan. Perfume oil, tsaka body spray. Or kahit perfume, yung iba na gusto nilang i-mix pa rin yung perfume. Lagyan pa rin ng perfume oil. Pinag-mix yun. Pero the usual na ginagawa is body spray, tsaka perfume oil. Mini-mix yun. Tsaka yung lotion, lotion or body butter, mini-mix yun ng oil. Diba? Para mas maging mabango at long-lasting. Shower gel, nilalagyan din nila ng oil. Yan, depende kung ano yung gusto nilang mixture ng oil. Kung gusto nila ng fruity, kung gusto nila ng musk, or gusto nila ng amber, oud. Yung pabango ng sa Arab, mga oud, yung amoy, amoy kahoy. Tawag doon, oud. Oud or amber. Oud yung mas strong. But expensive yun yung oud na pabango nila, mahal yun. Yung parang amoy kahoy na, that is oud, pero expensive yun. Yan, so yan na yung natuto ako ng when it says in Arabic, kalta. Kalta is mix. Yung mag-mix yung perfume oil and saka body spray. Yan. Pero I was hired as a staff in a few days or a month? A few days ba yun or a month? Oh. Few days ba yun? A few days lang, hinired ako sa staff, saleswoman, after a few days yata, promote na ako as the in charge for a store manager. Yan, promote na ako as in charge for a store manager. So, yun yan. Nasa promotion ako. And then after 6 months nga, nag-resign na ako. Pero naka-promotion ako for store manager pa rin. In charge. Tapos for store manager. Yun.
Then yan, yung working experience ko. And yun nga, luckily, yung salon business ng family namin sa side ng mama ko sa province ng Mindoro. It was then handed over sa akin to to manage hanggang sa inopen yun. Kasi nag-close na siya tapos inopen ulit. It was then a few a month ba yun or 2 months that had been handed over sa akin yung salon, then nag-close, then inopen, and then patuloy pa rin na hinahandle ko yun until such time my tita told me na parang nakapangalan na yung salon sa pinsan kong isa. Parang nag-open sila ng another CR sa pinsan kong isa. So, yung salon na yung CR ko sa akin, nanatili sa akin. Kasi, di ba, inopen nga yung salon sa akin. So, yung CR ko, nanatili sa akin. CR is like commercial registration. Nanatili sa akin. Kasi, inopen na nila ng panibago sa pinsan ko. So, nagkaroon ako ng sarili kong CR na din. Di ba? And then, yung CR parang nag-branch siya. Nagkaroon ng another branch yung salon. Naging dalawa. Diba? Yung sa akin at yung ipinangalan sa pinsan ko. Parang nag-branch out. Ganon. So, yun lang. I need to renew yung salon lang na nasa pangalan ko. I need to renew that. And then, at the same time, I do vlogging, sharing yung Bible scripture reading, nagsishare ako sa Facebook, and sa labas, diba? Yung paper na listahan na yung mga tao. Siyempre, babae ako, and lalaki yung mga nagpipreach, diba? So, nagbibigay lang ako ng paper saan sila pwedeng makinig when it comes into social media para malaman nila yung tungkol sa gospel and makapagpabautismo sila. Ganun. So, yan yung pinapamigay ko sa labas and sinishare ko rin sa social media. So, that's what I'm doing, and you can contact me whenever into consulting. And then, kami nga ng mga anak yung 2 babae, tsaka ako, naka-talent center din kami. So, everything is good. Everything is good. Kailangan lang yung income, diba? And, yan. It's so good na na-share natin yung gospel by the way of ng job natin, ng business, diba? Because that's how we used to do, to praise our Father God, to share yung gospel. That's how it should be, especially if you're a baptized Christian. So, ganun yun. Kaya, if we are into the job, if you are a Christian, yung job mo will contradict your faith. It's like parang hypocrite ka. You are sharing the gospel na ito mali, wag gawin. But then ikaw pala yung job mo is sa bar, diba? Which is nag-iinom, nagsisigarilyo, makamundo yung gawain. It's like you are a hypocrite because you are into Christianity, na mali yun. Pero, yun yung tinatrabaho mo. Diba? So, in the same way like that, we can resign. Because what matters most is what is pleasing to God. Diba? If we resigned,
iniisipin natin, paano ako kakain, paano kami magkakapera, may mga bayarin kami, bla bla bla, ganon. Ang yun ang iisipin natin. There is God. Because He knew from your heart na siya yung pina-follow mo. He knew from your heart na siya yung pina-follow mo. That's why you resign in the job. Kasi pinapahalagahan mo siya. Diba? It's like, halimbawa, in my case, this is what I'm telling you guys. Na kasi nga, I was then separated with my husband for the long time. Separated de facto ako. Due to, like, infidelity. Diba? Parang ganun. Yeah, like, due to infidelity. So, I was then separated from my husband for the longest time. Tapos, nag-work ako. Tapos doon, nakakilala ako ng mai-in-love uli ako. We can make a family. Pero alam niyo, yung batas ng Pilipinas, when it comes into annulment, di ba, matagal, maproseso. Pero nagsasama na kayo. If you are doing that, and then you are a Christian, nagko-contradict yung faith mo sa ginagawa mo, which is not good. So what you need to do? Come out. Yeah. Kasi hindi pa kayo pwedeng magsama kasi hindi kayo kasal. Kasi kasal pa kayo sa iba, kahit sabihin natin ng babae yung asawa mo or ng lalaki yung asawa niya. Still, kung nagsama kayo na hindi kasal, kasalanan. So what you need to do, correct it. If you correct it, alam ni God dyan kung nasa puso natin is we wanted to follow Him. And definitely, He will lead you in the right path. Diba? Kung kagaya ko, nag-resign ako. Diba? Because I don't want to get involved sa sexual immorality. So, andito ako sa Pilipinas ngayon. Then, I should not get worried na paano yung everyday living namin, di ba? Ganito, ganyan. Because you are with God. You follow Him. Alam ni God na tinalikuran mo na yon. And you are already faithfully following His words. You know what I mean? Na yung iba, yung iba, like, sasabihan mo sila na mali yan kasi yung lalaking boyfriend mo is may asawa pa, buti kong hiwalay or kahit hiwalay, it's not good na magagalit sa'yo. Diba yung iba magagalit sa'yo? That is because they are thinking from themselves na they can't do it without a man. Lalo na yung responsibility when it comes into financial. Diba? So that's why some women, they need a man to stand for them. Lalo na when it comes into their financial needs, or some of them are weak because what they need is attention. The attention, the love. Diba? But if you have God and you know His words, you can stand firm. You can stand firm dun sa salita niya without even thinking, paano kami if nakiseparate ako dito and He is our provider. Diba? Parang ganun. But, the provider is God. Si God ang provider ng lahat. Siya ang source ng lahat. Ang provider is si God. Kaya ang una natin ipi-place si God kasi hindi niya tayo pababayaan. That's what I'm telling you guys. Now, when our job will contradict doon sa ating ginagawa, we can resign. Baka pala may ibang plan sa atin si God. Diba? May ibang plan sa atin si God. Bigyan niya tayong business. Or may mag-support sa atin na iba. Like if you are sharing the ministry, if you are sharing the gospel, what it says in the Bible, kukuhain mo yung iyong living sa gospel. Diba? Or ayan pala, mag-vlogging, mag-social media, mag-artista. And just, let's do the right path.
let's go into the right path. Let's do the right thing. Right integrity. Not only integrity with the human, but integrity to the Lord. Diba? Na hindi naman tayo, akala natin, hindi niya tayo nakikita because He is not around. But He is around. Kasi nga, si God is a Holy Spirit. So, ganun yun. Ganun yun. So, ganun yun. So, don't hesitate to release ourselves from sinful way of living. So, ito nga, si ex-Kapitana Rosemary Pedroso is watching again. So, wife siya ng kapitan from the province of Oriental Mindoro, Municipality of Nauhan, Barangay Evangelista. So, yan yon guys. Definitely. Pwede ba tumayo muna ng konti kasi yung balakang masakit na. Mag-shake muna tayo ng balakang. Mag-shake muna tayo ng balakang at kanina pa ako nakaupo. Diba? So, mag-exercise ba ulit tayo ngayon? Siyempre, nakadress ako. But, kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan. Kahit mag-volleyball tayo, diba? Sports ko, guys, is volleyball. Pangalawa yung badminton. So, volleyball, badminton, yan yung sports ko. May sipa din. Tapos, magaling din ako mag-shato. Mag-shato at mag-piko. Ayan. Patentero o tibig. Yan. Mga naglalaro din ako ng mga athletic tayo. Mabilis tayo tumakbo. Ganon. Pag patentero o tibig, sa Ilocano, tibig. Dapat mabilis ka tumakbo. Diba? Para hindi ka mahabol nung taya. Kailangan mo medyo athletic. Mabilis tumakbo. Ganon. Lipad yung tissue. Mahangin-hangin ngayon. So, kaya pag mahangin, mga dahon-dahon dito ng halaman, tsaka bula-bulaklak. So, ayan, tatambuin natin. Ay! So, yung ating favorite na gawin, mag-model naman tayo ng ating outfit for today. OOTD. Mag-outfit, tayo? Ruffles. Yan. Model na outfit tayo. Mag-stretching lang ng konti kasi ayun pa tayo nakaupo dito. So yung saging ko nilangaw na. Walaan ko na siyang itap. Hello po kay ex-Kapitana Rosemary. Kumusta po dyan? Sa Anuling? Kailan pa ang sunod na election? 2028. Ano pa lang ngayon? 2026, 2027 pa lang. Hindi ako nangangampanya.
nagla-live lang ako para makipagkwentuhan. And ayan, nag-shout out tayo. Diba? So, kumusta po kay mama ko? So, yung mga ginagawa nila ngayong activity na sa probinsya, nakikita ko is Zumba. Nagzuzumba sila. That's good thing. Kasi kailangan ng mga matatanda maging active. I mean, mga matatanda. Nung mga medyo na, out of the calendaryo na. Kagaya ko. Diba, magpa-44 nga ako ngayong August. Diba? So, yan. Ang kalendaryo hanggang 31 lang. So, yan. Kailangan yan mga exercise, ma-maintain yung fitness, ma-maintain yung momentum, ma-maintain yung pagiging active ng mga katawan, ma-maintain yung mindset, good mindset, 'di ba? Alam niyo na pag medyo natitenga ka, minsan antok-antok ka lang, ganyan. We need to become extra active. Kailangan natin maging active, maging kapaki-pakinabang, mag-courage tayo, mag-aral ng salita ni God. Diba? That's the best thing that we can do is mag-aral ng salita ni God, mag-focus tayo, diba? Magsisi sa mga kasalanan. And the life, only God knows kung kailan niya kukuhain yung buhay natin. That the best thing is kapag magsusulit na tayo ng buhay natin sa Panginoon, we are clean, we are spotless, diba? Nakapagsisi tayo. And sa heaven tayo mapunta, diba? Alam ba yun? So, yeah. That's it for today, guys. Don't hesitate to contact me. I am your consultant ng excellent customer service, fashion, task ng isang store manager, diba? Sa business also, you can consult me. Sa perfume, sa makeup. Nag-offer ako ng service ng makeup. Free of charge. Okay, free of charge. Dapat lang may sarili kayong makeup. Or if you want me to buy for you, give me the budget. And I will find the best makeup for you na suitable for your skin tone, your occasion. Diba? It's free of charge. And up to you. You want to give tip. Up to you. It's my pleasure. It's my pleasure to do na pagandahin kayo. Mas pagandahin kayo, diba? But what it says in the Bible, yung babae dapat yung pagiging maganda niya is from inside, not from the jewelries, not from the pearls o anumang niyang kolorete, but from inside, diba? But hindi naman sinabi, hindi pwedeng mag-makeup, hindi pwedeng mag-jewelry. But should be from inside, maganda ka na. Plus, meron ka pang mga kolorete at mga jewelry. You are perfect. Perfect na tayo sa maging maganda. Alright, so that's it for today, guys. See you again.